Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5 title, Kriminal Talaga. Ito ang itinawag ni Interior Secretary John B. Rimulya kay dating ako Bicol Representative Saldico matapos matuklasan na may Portuguese passport na umano ito bilang escape route mula pa noong 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa intelligence ng Department of Interior and Local Government, nasa isang gated community umano si Ko sa Lisbon, Portugal. Ito ang payag ng secretary. We know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok. Parang Forbes Park pero hindi rin siya lumalabas. Nandun yung operatives natin saad ni Rimulya. Ay nako. Ito yung kanyang exact statement. As of our information, 10 years ago pa lang may passport na siya. So, naghahanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yon ang ipa-file namin sa kanya. Kriminal talaga. May escape route siya Alam niya kung papaano tatakas. So, ibig sabihin, wais kaayo si Saldico na utakan niya ang Marcos Jr. administration, na utakan niya si Secretary John B. Rimulya. Di ba ganun ang sinasabi niya? Criminal talaga. Alam niya may escape route. So, ganyan talaga ang buhay. Nandun ang mga operatives. Okay. So, gamit ang kanilang confidential and intelligence funds. Salamat naman at nagagamit ang ano. So, yung sinasabi niya na naghahanap ng kaso 10 years older, ganito yung narinig kong paliwanag ng Secretary ng Interior and Local Government. Ang batas daw sa Portugal, example si Saldico, nakakuha siya ng kanyang passport 10 years ago. So, sabihin na natin 2016. Kung ang kaso na isasampa mo sa Portugal laban kay Saldico ay naganap less than 10 years, ibig sabihin 2017 forward hanggang ngayon, hindi magsilbi, hindi aaksyonan ng Portuguese government. Dapat yung kaso na isampa mo kay Saldico naganap bago mag 2016, bago siya na-isyuhan ng passport. Example, 2015, 2010, yung mga ganon. Dapat, kung may kasong mahanap ni na Secretary Junbi, kaso ni Saldico bago siya na-isyuhan ng passport, yan, pwede. Aaksyonan ng Portuguese government. Okay? So, yan ngayon. Yan ang problema nila dahil naghahanap sila ng kaso. Ulitin ko yung pana. So, naghanap kami ng kaso ngayon na 10 years older para yun ang ipapile namin sa kanya. Kriminal talaga, may escape route. Ganyan talaga ang mga kriminal Mautak Kaya nga, ang labanan, pautakan. Hindi magsasalita ng ganon si Saldico. Opinion ko lang ito Grabe mo. Binira niya ang Pangulo, binira niya yung dati niyang amo si Romualdez.
Hindi siya ganon katapang magsalita kung wala siyang nakahandang plano para sa kanya. Oh, lumalabas, meron na siyang passport 10 years ago. So, ibig sabihin, Portuguese citizen na siya. Protected siya ng Portuguese government dahil citizen siya doon. In the same manner, US. Huwag mong lukuhin ang kahit nag-iisang US citizen kahit saang lugar. Talagang hahabulin ka ng US government. Diyan ako believe sa other countries. Once na citizen ka doon, pro-protectan ka nila. Hindi katulad sa Pilipinas. Rodrigo Roa Duterte, Filipino citizen, former president. Ang bilis pa sa alas 4, group airport, isinorender sa Banyagang Korte. Yun po ang kaibahan. Kaya kung minsan nakakahiya na maging Pilipino sa ginawa nila kay ating Tatay Digong. Okay. So, good luck sa administrasyong ito. Sana may mahanap kayong kaso 10 years older para naman makuha nyo na si Saldico at mapakulong. Gusto naming makulong siya dahil isa siya sa mastermind. Paano kung wala? Di makagtunga nga sila doon. Kasi kung gated community, hindi ka basta-basta makapasok doon. Parang Forbes Park. Kailangan mo ng court order bago mo pasukin. Ganon ka safety. Ganon ka safety si Saldico ngayon sa kanyang pinagtatago ang lugar. Kaya kung i-describe ko pa, no? Opinion ko lang ito. Masaya siya. Hayahay. Sitting pretty. Ganon-ganon lang. Kasi may pera siya eh. Samantala, ang administrasyong ito, problemado paano sila makapakulong ng big fish. Kasi kung wala silang mapakulong na big fish, kawawa ang rating ng administrasyong ito, hindi na sila makakabawi. Somebody dapat makulong. Napakulong nila si ex-senator Revilla. To me, hindi siya big fish. Ang big fish, itong si Saldico plus yung amo niya. Romualdez, sabi nga ni Secretary John Vic, mga nasa 1 billion US dollars ang nakulimbat ni Saldico, mas malaki ang nakulimbat ni Romualdez. Nasaan si Romualdez? Walang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Mao na ni ang hero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend. Kan di na mi ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Badalangin niya ta ko. Kami nga ba? Ano men anom? May kildi ba bala na may tulak. Babay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat kami kay nahibala ka na og sen. Namong balay kita dun matuluan og ulan. Kay makabalay na mag sen. Nabangan na mag sen kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo sen. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero Ginoo na hinabangan kayo sen para Salamat po Ginoo. So muna ni ang ipatukod ni kuya nga balay.
So makatop na gid siya og yero. Ayo. Kaya nabangan na gid ko anay, makagbalay na gid ko.